Okay, on October 24, so, familiar naman kayo sa pre-ride inspection, no? So, ano ba yung ina-expect natin sa pre-ride inspection? Ito ba yung magiging inspection ng inyong number 1, motor, gears, saka documents. So, meron po mag-i-inspect sa amin yan. So, kung doon po ang pengi natin, huwag kayong mag-alala kasi meron naman kayong guide doon na may mga marshals tayo kung anong una nyong gagawin sa ma-assist kayo dyan. Okay? So ano bang ina-expect natin na mga i-prepare ninyo? Umpisahan natin sa mamaya i-discuss ni Sir DJ yan sa motor, kung ano yung dapat nyong i-prepare sa motor, sa gears ninyo, at saka sa mga documents. Importante yung documents ninyo, dapat walang expired yan, ha? Walang dahil hindi namin kayo palulusutin. Meron kami mga marshals na pag na-turnover na namin kayo sa inside the pry area, marshals nang bahala sa inyo, wala na makakapadrino sa inyo doon. Pagbagsak, may kulang, may dapat ayusin. Kaya advice ko sa inyo, kung 1 tayo mag-start at magka-cut off to ng at least mga alas 8, pero I advise you all na agahan na ninyong punta para pag nagka-problema man kayo, either sa dokumento, sa motor o sa gears, may panahon pa kayo para ayusin. Dahil pag hindi kayo umabot sa cut-off na namin, ay sorry na po kayo, okay? So, gustuhin man namin na lahat kayo pabayaan na lang tumakbo. Hindi naman po pwede kasi dadaan tayo sa public roads, kaya dapat legal and roadworthy ang gagawin natin sa motor, sa gears, at meron tayong dokumento. Okay? Madali lang naman yan. Ang pre-ride inspection po natin, doon po tayo, meron po tayong staging holding area doon. Then pipila po kayo. Mabilis lang naman po to, basta walang problema yung ninyo, mga dapat ninyong i-prepare. Na i-discuss naman Sir PJ kung ano yung mga legal, ano yung mga bawal sa amin, ano yung mga pwede. Okay, basta LTO regulated lang, wala tayong pag-uusapan. Okay doon, meron na sa inyo mag-a-assist yan doon, papasok kayo hanggang sa staging ng motor. At meron din kayong photo ops na rin doon. Kung magkakaproblema kayo, walang problema dyan dahil may mga mekaniko dyan. Pag may problema kayo sa mga parts, meron din kayo mabibilihan po dyan. Kompleto po ang mga brands po natin, kaya may chance naman po kayo. So agahan nyo lang. Again, tandaan nyo ha, launa po tayo ng hapon mag-start. Though, wait for announcement kasi yan lang po, base lang po yan dun sa number of participants namin ngayon na naka-registered officially. Tapos may madadagdag pa yata ngayon, so mag-a-adjust kami. Kasi ayaw naman namin mag-hold. Dahil gusto naman namin kayo bigyan ng chance pag nagka-problem. Kasi, base sa experience namin for how many years na, kahit anong announcement namin, kahit anong pasabi namin ahead, meron at meron dumarating sa grid na merong problema. Nakikipagtalo lagi yan. So sa amin, hindi talaga obra. So ngayon, advice namin kung 1, magka-cut off kami ng 7 or 8, wala na po kami papasukin sa holding area pag kinat off na namin ng 7 or 8. So dapat pasok na po kayo doon. Kasi tetake po tayo, hindi mababago, 11 PM po yan. So kung marami kayo, napakahirap pong mag pre-ride inspection. Okay, pakinggan natin si PJ kung ano-ano yung mga dapat ninyong ayusin at i-prepare. Okay, so umpisa, pagdating po ninyo dito sa Friday, so mag-o-open po ang grid po natin ng pre-ride inspection by 1 PM. Yung meron po tayong service road po dito bago po pumasok, pwede po kayo mag-park doon. Tapos ito po, meron nyo po, makikita po ninyo yung mga tents po natin, ng mga marshals natin, meron pong indication po yon. Meron pong naka-indicate po number 1, number 2, number 3, step 1, step 2, step 3. So pagpasok po ninyo, park po ninyo yung motor po ninyo, magpa-register po kayo, hihingin po ang inyong updated ORCR, ang inyong pong driver's license, dapat po hindi expired. Pangalawa po, kung naka-register po kayo. Okay? Pag naka-register po kayo, ibibigay po namin ang inyong pre-ride inspection kit. Yung pre-ride inspection kit, andun po ang mga checklist. Ito po ay pipirmahan at i-check ng mga marshals po natin. Tandaan po natin, ang mga marshals po ng Team Kapanalik ay napakahigpit. Hindi po napapakiusapan. Okay po, so yung mga veterano na po na nag-endurance dito, hindi po napapakiusapan kahit po sino po. Okay, pag sinabi pong bagsak, bagsak. Kaya po we suggest na pumunta po kayo sa grid na mas maaga para if ever po na hindi kayo mapirmahan for completion, meron po kayong time para makapag-comply. Malinaw po. Ngayon, meron po mga stage 1,
stage 2 and stage 3. Stage 1, nandun po ang registration. Sa stage 2, nandun po ang pre-ride inspection. Pagka po bumagsak po kayo doon, babalik po ulit kayo sa holding area para mag-comply. Hindi po kayo papapasukin sa stage 3 para kunin ang kit. If ever po nakapag-comply na kayo, pag stage 2 pa lang, okay na kayo, pasok na po kayo sa stage 3, doon naman po ninyo kukunin ang inyong rider's kit. Ano po ang bago kailangan makuha ang inyong rider's kit? Kailangan po ninyong ikutan po lahat ng ating booth. So yung ating pong brands, tatatakan po yon isa-isa ng mga brands. Hindi, pag nagkulang po kayo ng tatak doon, hindi po i-distribute ang inyong kits. Malinaw po. Pag after na stage 3, nagbigay na po inyong kit, balik na po kayo sa pila, and then pwede na po tayo maghintay sa take-off. Malinaw po. Question. Sige sir. Friday po. Friday po. So Friday po ng 1 PM, nandito na po tayo, mag-o-open na po ang gate po natin. Pwede po kayo dumating na mas maaga para nakapila na po kayo, pero magsisimula po ang pre-ride inspection alauna in punto. Okay po. Mas maaga makapasa, makakapagpahinga pa kayo. Yes, okay. So pag-usapan naman po natin yung mga gears. Simulan po natin sa motor. Okay po. Sa motor po, ang requirement po namin dito, kailangan po ay LTO regulated. Meaning, bawal po yung mga yung mga hinuhuli po ng LTO dahil sa violation, bawal din po sa amin yan. Ano po yun? Kung example po, ang inyong park light sa harap, saan po ba nakikita ang park light? Sa harap. Ano po dapat ang kulay ng park light? Puti, amber, orange. Yan lang po. Pag may color green, color blue, color pula, X. Okay po, malinaw po ha. Ngayon po, pagdating sa may headlight, ano po ang kailangang kulay ng headlight? Ano po? Puti at dilaw or amber. Yun lang po. Pagka po ang headlight mo ay kulay red or kulay blue or any colors na wala po doon sa standard, X. Wala pong usap-usap, sir ha. So mahaba po ang ating preparation. Okay po. Ngayon, pagdating po sa LED headlight, napaka-importante. Ang LED headlight, mga aux light, ano po ang ina-allow po namin? Maximum of 2 sets. Maximum of 2 sets. Ilang bulb yan? Ilang bulb? Ilang bulb? 6 per LED. Maximum po yun. Kung ang motor po ninyo ay 4 na LED, tanggalin nyo na po yung 2. Bawas na kayo. Bawasan nyo na po, okay? Hindi po namin ito tatanggapin. Pagka po in-insist po ninyo na papasukin po kayo, puputulin po namin ang wire. Sayang naman kung naka-GR ka. Tsaka Okay. meron itong ano ha, naka-separate ang switch Yeah, niyo. dapat Para naka-separate ang na-off switch. niyo sa araw. Okay. Hindi siya nakasabay lagi. During daytime riding. Na may sarili siyang switch. Okay. Inspectionin namin lahat yan ha. So, next, ano pa? After ng ilaw, yung aux light. Okay. So, number 1, isa pa doon, bawal po ang beam blinker. Okay? Naka-GR dyan. Pagka po ang function ng inyong headlight ay may strobe, tanggalin nyo na po. Okay po? Malinaw po ha. So, siyempre, susunod po din yung side mirror, kailangan LTO approved. Malinaw po tayo dyan. Ang busina, wala po kaming restrictions dyan, basta merong busina. Ito po ang nagiging isa pang problema sa preno. Lalo na sa mga scooter, hindi gumagana yung likod or yung harap. Kailangan po yan, pag preneno po namin ang harap, gagana po yan. Pag preneno po namin ang likod, gagana po yan. Meron po kasi iba, gumagana naman yung harap na lang daw gagamitin. Basically, hindi po rin po siya pasok. So, you have time para ayusin po yung switch ng yan. Kung meron kayong kakilala, manghiram na kayo ng switch. Malinaw po tayo. At ang pinaka-forbidden po namin na pinagbabawal po namin talaga dito ay yung mga nagbabaon ng mga aux tank. Ano po yung mga aux tank? Yung mga color green ng mga tangke na nakagalon, mga naka-hose. Hindi po namin yan pinapayagan. Kung sa ibang event po pinapayagan ang Katil Kapanalig, hindi po. Papayagan po namin kayo yan kung naka-aux tank kayo na color blue. Papayagan po namin kayo yan. Pero uubusin po ninyo na walang hintuan. Okay po. Yan ang condition po namin. Tsaka ano naman
Daytime tour lang tayo, kaya huwag kayong mag-alala na maubusan kayo ng gas. Yes. So, So, stock tank lang kayo. Kung upgraded yung tank ninyo, make sure lang din na concealed. Nakatago. okay. So, pag-usapan natin yung tangke. Sir, yung tangke ng stock motor ko, 3 litro lang. 3.5. 100 kilometers lang tinatakbo. Paano pong gagawin ko? Maubos ako ng gasolina sa daan. Pwede po kayo magbaon ng gasolina as long as ang gamit po ninyo ay jerrycan. Ibig sabihin po ng jerrycan, yung mga nabibili po sa mga handyman na kulay pula na lalagyanan ng upisa na lalagyanan ng gasolina. Hindi Standard. po kami tumatanggap ng mga bote-bote. Okay po, hindi po bawal po yan. Question, Sir, yung tangke ko po modified. Papayagan niyo po ba? Yes, papayagan po namin. Kung yung mga ginagawang mga UV box, yung mga U-box, nakamodify na buong tangke, pwede po yan. Kunyari po, yung top box po namin, andun po yung tangke, andun po yung modified tank namin, meron lang pong valve para po sa gasolina. Pwede po ba? Hindi po pwede. As long as nakikita po namin ang hose ng gasolina, bawal po yun. Okay? Kung dumating ka po dun sa event at nakaganon ka, patatanggal po namin yon, tsaka namin papapasukin. Kunin mo po pag finish mo. Malinaw po? Okay. So, tapos na tayo sa gasolina, sa tangke, sa gulong. Ang gulong po namin, ang standard po natin ay 2 mm. 2.5 mm. 2 by lalim yung depth. Yung lalim po yun, lalim. Yung lalim yung thread. Sa gitna po sa gitna. Yung pinakagitna, hindi po gilid. Okay? So, nagliligpit po kami, hindi po para sa amin, hindi po para sumikat ating kapanalig na may higpit po sila. Ito po, kaya po kami naghihigpit para po sa event. Okay? Kaya po kami ang naatasan dito na mag-organize po ng pit release po para sa safety ng bawat isang participant. Okay po, eliminate po natin dito ang mga aberya. Okay po, so marami na po kami experience na ganyan, hindi po talaga namin pinapayagan. Kung ayaw mo po magpalit, okay lang po, hindi ka tatik. Okay, example, bago ko ba tapusin yun, tapos na tayo sa motor, no? Punta na po tayo sa yung pipe. Ayan, actually ang team Kapanalig, dinidiscourage po ang loud pipe. Okay? Pero po, this time, i-allow po namin na naka-open or modified pipe ka as long as gamit mo ay filling pipe. Yan. Okay? Kasi regulated na daw ang filling pipe po. I-allow po namin yan. Pero, hindi po automatic. Dadaan pa rin po sa standard po. Meron po rin po kaming dB meter. I-check po namin ang dB rating ng inyong pipe. So, kailangan, anong standard? 99 decibel. Yun po ang maximum. At ilang RPM yun? 3,500. 3,500 RPM. Okay po? So, 3,000 pa, 2,500. 2.5. Ayan, 2.5. So, alam nyo naman po sa atin kung ano ang maingay at hindi po maingay. Bakit po tayo, as much as possible, ini-eliminate po natin yan? Tayo po ay makikiraan lang sa mga probinsya na ating pupuntahan. Ang pangit naman po na mabash po tayo na ang mga participants ng pit release mo ay napakaingay. Baka hindi na po tayo makaulit. Okay po? So yun lang po. Ngayon, kung V-Lane 5, i-approve po namin yan. Basta papasok pa rin sa DB rating. If ever po, yung mga nakapay po dito bumagsak, ano po ang gagawin? Si V-Lane po nagbebenta ng silencer. Okay po. Ngayon, ikakabit po ninyo para lang po makapasok sa grid. Okay lang po yun. Tatanggalin nyo pag during the run, wala pong problema. Nahuli kayo, city ordinance, modified muffler. Sino po mananagot? Sino po mananagot? Kami po ba o kayo ang participant? Participant po. Dahil hindi po kami nagkulang. Ngayon po, napakahigpit po ng, alam niyo po, probinsya sa norte. Meron na po kaming agreement dyan. If ever they found out na meron po kayong violation,
hulihin, tikitan, kung i-impound, i-impound. Out po kami dyan. Kaya po kami nandito, nagbi-briefing po kami para aware po kayo at alam po ninyo ano ang dapat gawin. Malinaw po tayo. Tapos na tayo sa motor. Punta na tayo sa gears, napaka-importante. Simulan po natin sa taas. Helmet. Ano po inaalaw po namin? Dalawa lang. Full face at modular. Wala na pong iba. Walang half face, kahit showy o anong, sa brand, kahit na tagpo 40,000 pa yan, kahit basta half face at hindi po pwede. Malinaw po. Okay, bababa na natin. May nagko-question ba? Baba na po natin. Riding gear, riding jacket. Ano po ang kailangan? Riding gear na riding jacket, padded elbow sa shoulder. Paano po kung wala? Papayagan po ba namin? Yes. As long as meron ka pong elbow pad. Okay po. Kung ordinary jacket po yan, wala pong problema. Basta meron pong elbow pad. Baba na po tayo. Riding pants. Ano po ang kailangan? Pwede po bang maong? Wala po akong riding pants. Pwede po. As long as merong knee pads. Mali na po tayo dyan. So bago po natin lampasan, napaka-importante, gloves. Kailangan po may gloves. Ano po ang requirement namin sa gloves? Isa lang. Full fingered. Wala pong half. Wala pong putol. Dalawang daliri. Malinaw po tayo dyan ha. Full fingered po. Walang butas pa. Walang cellphone ha. Kahit yung pang cellphone na may isang butas. Yung iba po sa nasabi, sir, hindi kasi ko komportable dahil hindi ko nararamdaman. Sorry po, you need to comply. Okay po, wala po kami pa-excuse dito, exemption. Baba na po tayo. Riding shoes. Ano po inaalaw po natin, riding shoes? Ang inaalaw po namin riding shoes is above ankle. Yung buto po dito. Rubber shoes, pwede po ba? Basketball shoes, pwede po ba? Yes, pwede po. Wala po akong riding shoes, pwede po. As long as rubber shoes po siya. Over po ang sakong ba? Bokong. Ano bang tawag? Bokong-bokong. Sakong? Angkol. Bokong-bokong. Angkol. Bokong-bokong. Yan. Okay, malinaw po tayo ha. So, hindi lang po basta-basta Sakong shoes sa ilalim ang mo. inaalaw po namin. Okay? Rubber shoes, riding shoes. Alam naman po natin kung anong klase ng riding shoes. Sir, meron po akong rubber shoes. Converse, example. Chuck Taylor. Chuck Taylor. Alam niyo po yung Chuck Taylor. 4,600 yun. 4,600. May resibo pa. Fully paid. Hindi po naka-home credit. Papayagan niyo po ba? Hindi po. Bawal po ang tela. Canvas. Ang canvas, bawal. Canvas shoes, Okay. bawal siya. Rubber shoes, above ankle, over the ankle, pasok po siya. Okay, malinaw po tayo. Ngayon, so wala po tayong exemptions ha. Ay si ma'am nagche-check ng goods niya. Ma'am, Nako. bawal po yan. Gaganda pa naman ang... Sayang. Ma'am, pakita nyo nga rito yan, ma'am. Para makita lang nila. Yan. Sige na, ma'am. Sige ma'am, pa. Yan. Yun. Mataas yung boots ni ma'am. Above, oh, above. Pasok pa to. Ayan. Diba? Yan. Dito ka, ma'am. Thank you, ma'am, Purple. Okay, Yun. so question ni ma'am, sir, ito po yung ginagawa ko pagka nagpipicture, baunin mo na lang. Hindi, totoo yun. Yes, ma'am, Totoo baunin po mo yun. na lang yan. Ngayon, for example, para lang po makatakbo po kayo, sinuot po ninyo na comply si ma'am, nag-rubber shoes siya, above ankle. Diba po, nabigyan na po namin yung kit. Ano ma'am, okay na. Ngayon, hindi po, that doesn't mean na okay na po kayo, kampante na po kayo. Tandaan po ninyo, 5 minutes before the takeoff, spot check po ang aming mga marshals. Yes. Baka po meron ng hiram lang. Pare, pahiramin mo ako, makapasa lang ako. Diba? Susuot ko lang. Bago po kayo umalis, as in, take off 1 minute before the takeoff, ini-spot check po yan. Pagka po meron kami nakita na nandaya, alis po sa grid yun. Malinaw po. So, ma'am, yung pants mo pwede yan, basta naka-pads ka. Tapos yung boots mo, hindi po pwede. Paunin mo na lang, ma'am. Kung magpipicture ka. Safety po, safety. Ang bakit po kasi, just in case. So meron po tayong kasabihan, dress for the fall, not for the ride. Ano po ibig sabihin? Pumorma ka na para sa hindi natin inaasahan. Hindi ka po pumorma, bumaba.
Ayan, so, ibig sabihin, mag-ready po tayo sa hindi natin inaasahan. Mabuti na po yung safety tayo, safe po tayo, kaysa yung magsisi po tayo. At sana po sa sabihin po, sana nakinig kami doon sa matatanda. Ito ba, Okay. pasadong-pasado to kasi above the league. Oo. Hindi lang. Ma'am, balik ka rito. Ma'am, ano thank- lang lang nila? Ma'am, thank you po, ma'am. Thank you, Ma'am Purple. Ma'am Purple. Oh, ito, pasok na pasok to. Above the league ha. Hindi lang Oh, ang hindi. all. Kasi, kaso yung tela, Yun tela. lang. Yan. Pwede, pwede na yan kung lalagyan ng may star. Yun. Ay, Spurs. Pang Spurs, oh. Yan. So, yun ma'am. So, kung gusto niyo pong gamitin yan para sa photo, subahunin niyo na lang po. Okay po? Okay. Yan. Okay. So, thank you. Ma'am, thank you, ma'am. Ngayon, nabanggit po namin, ganun po yung ginawa ninyo. Para lang po makapasok po kayo sa grid, manghihiram sa mga kakilala, para lang mabigay po namin yung kit at makapag-comply. Tandaan po ninyo, minutes before the take-off, ang mga marshals po namin, iikutan po kayo. Ngayon po, meron po kaming tradition dito. Usually, mga 3 minutes or 2 minutes before the take-off, hands up. Ibig sabihin po ng hands up, pinapakita po kung naka-gloves ba. Or baka nagpalit ng gloves. And then may umiikot na po yan kung kompleto po. Kinakapa po yan yung kung may knee pa, elbow pads, may knee pads, etc. Okay po. Ngayon, ay, sinabi ni Sir, pag bago mag-take off, mag-check po sila, mag-spot check sila. Paglabas ko na lang, papaabangan ko kay pare. Okay yun, nakalusot ka. Eh, pagdating nyo po dun sa may sati, sa mga checkpoint na picturean kayo, eh tandaan po ninyo ang kapanalig nationwide. Mga mata po yan, mga mata po namin. Na-picturean po namin kayo, na-identify namin po kung sino po kayo. Ano po mangyayari? DQ, uwi na po kayo. Ibig sabihin, linoko niya lang po kami. Hindi po kayo na-comply. Okay, automatic DQ po yun. Walang protesta. Malinaw po yun, may picture. Okay, tandaan niyo po, itong ruta po natin, madami po nag-aabang ng mga nanonood, mga nagpipitik. Inaabangan ng mga vloggers, mga content Yes, creators. marami po tayong kasamang mga VIP. Yan. Eh, huwag kayo magdidikit sa kanila na may problema kayo. Okay. Baka mapitikan kayo, maging grounds pa for disqualification. So, meron din po kaming kasama po ninyo tatakbo. Pero hindi po siya talaga participant. Ang trabaho niya po ay manghuli na nagbabiolate. Equip po yun ng Leto siya. yung mga GoPro, mga 360. Kasi yun po ang proof hindi po pwedeng sinabi lang sa amin, si participant, ganito, ganyan. Meron po siyang GoPro, may pictures, video. Okay, so tandaan po natin. Ngayon, ito pong event po natin, example lang po inulan po tayo kasi kailangan naka-vest po tayo. Kailangan po record po gamit po natin ang official vest. Question, sir, umulan, nagsuot po akong kapote. Tapos, na-picturean ako, hindi nakakapote lang, ibig sabihin, hindi nakalabas yung vest. Requirement po kasi dito, bago po kayo magkapote, tanggalin po ninyo yung vest, suot po ninyo yung kapote, tsaka po ninyo suot ang inyong vest. Para ma-identify po namin kayo na participant po namin kayo. Malinaw po. Ngayon po nakakalimutan ko kakamadali. Nagsuot ka na ng kapote. Tapos na-picturean ka. Ano po mangyayari? DQ. DQ po. Okay, malinaw po yan, mama. Bakit po kami naghihigpit dyan? Kasi sabi ko nga po sa inyo, meron po kaming mga roving marshals. Just in case lang po magkaroon ng problema, hindi po kayo madali ma-identify na participant po kayo nandito mismo. Kasi yung po ang identification po natin, yung vest po natin. Malinaw po? Okay. Ngayon, so, bago po tayo tumuloy, meron po bang questions? Regarding gears. Regarding gears, sa motor, sa rider, questions po? Wala po. Okay, So di-discuss po natin ngayon yung next natin, yung ating checkpoint series and then yung checkpoint procedures. Okay po, si Sir Den po ang mag-discuss. Thank you. Okay, so diretsuhin na natin. So, meron tayong checkpoints na ilan ba tayo? Ano muna tayo
pagka-take off natin, meron tayong SATI gasoline. Yun ang magiging tagging points ninyo. Okay, so lahat doon mandatory. Okay, umpisahan muna natin sa ating pag-take off dito. Lahat po ng motor, mapa big bike, cars, and mga motorcycle na, kalumpit po ang labas natin ha. Kalumpit. Kanan. So, Pag-exit po dito lahat kanan. wala pong kakaliwa. Pero may magagayad naman dyan. Bakit? Kasi yan ang coordination namin sa buong ruta natin mula Bulacan, paikot ng Region 2, Region 3, Region 1. So dyan tayo nakamonitor. Okay. Ang mga big bikes naman, tsaka car, I-discuss mo sir yung sequence ng pag-take off. Sino ba ang unang aalis? kung maano natin yung hindi magbabago, ang mauuna lagi yung solo. Kotse. Na Kotse yung unang sa titusok. kotse muna car. Kasi ano lang naman yan hindi naman masyadong karamihan. So mauna sila, and then solo na motor. Okay, and then Sila Boss Arch, yung mga VIP natin. Mga VIP. Hindi. Sorry ulitin natin. Unang aalis, kotse. Susunod, solo. Susunod, group of 5. Susunod, VIP. Yung mga VIP natin. Then, huling-huling aalis yung couple. Okay? Bakit namin hinuli ang couple? May mga back ride para hindi kayo dadaan-daanan, baka ma-pressure lang kayo. At bitbit nyo kasi yung OBR ninyo. Mamaya niya, hindi pa official na back ride yan. Mapisto pa kayo pag na-accidente. Official back ride i-re-register nyo. Baka madali kayo, mapipisto kayo dyan. Sir, kailangan daw ba ng marriage certificate na PSA? Oo. Kailangan daw ba? Kami, ano lang kami Senomar. Okay. Sige, basta yun lahat kakanan, kalumpit, and then ang coordination namin sa sa Pampanga, Mexico, Apalit, then papasok tayo ng Santa Ana, papunta ng Arayat, Cabiao, Nueva Ecija, lalabas kayo ng Gapan. Okay? Bakit? Iniwas na kasi namin kayo ng mga truck dito hanggang San Miguel, San Ildefonso, pag dito tayo. Delikado kayo yan. At least pag nasa Gapan na kayo, exit, San Leonardo, Cabanatuan na yon, mabilis na yan. All throughout na sa na yan. Okay? Maliwanag dito ang daan natin. Okay? Ang una ninyong tagging point is Sati sa may Bambang. Biskaya, Nueva Nueva Biskaya. Alam nyo ba yung Sati? Makikita nyo naman Gasoline yan. station yun, Gasoline nasa station. left side, malaking gasoline Oo. station. After ng Aritaw. Bambang na yan, kasunod na Nueva Vizcaya na yan. Okay, anong gagawin doon? Okay, sa Sati, magkakaroon tayo doon ng mandatory gas up. So lahat magpapagas. Kahit minimal amount lang, yun ang namin doon para lang makagamit tayo ng pwede nila. Okay, so kung 11 tayo aalis dito, ang ETA natin doon, ang estimated natin dating doon, dahil hindi naman kayo pinagmamadali, alas 5 kayo ini-expect doon ng umaga. So pagdating nyo doon, pwede kayong tumating na maaga, kaya lang maghihintay din kayo doon kasi meron din opening hour din ang first checkpoint niyo sa Lower Magallanes. Okay, pagdating na sa ating, ang assignment ng mga marshals doon, gas up muna kayo, then tsaka kayo tatatakan, and then may breakfast na po kayo doon. Okay, free po yun. Courtesy po ng Nueva Vizcaya Governor po yun. Okay. Kailangan po ninyo mga sir kailangan po ninyo magpatag doon sa kailangan inyong yun. passport. Kung nakalimutan po ng marshal po natin na tatakan po kayo, puntahan nyo na po sila. Basta make sure on every checkpoint, meron pong tatak ang inyong passport. Dahil pagdating po ninyo sa finish line, pag kulang po ng isa, sorry. Okay po. But of course, magpapagas muna kayo doon, any amount, papakita ninyo sa marshal na naano na kayo bago kayo tatakan. And then go for light breakfast. Ang breakfast nyo po, hindi ito sinanglaw papaitan to, probinsya po ito light lang naman po ito. Okay, wag kayong mag-expect naman ng ganun kaano na breakfast na tapsilog, light talk, coffee, itlog, siguro, whatever sandwich. Okay?
And then after nyo mag-breakfast, you can go proceed na kahit na hindi na kayo magtagal doon. Once na makakomplay kayo, direkta na po kayo sa Lower Magat. Sino familiar sa inyo sa Lower Magat? Okay? Okay, so 5 tayo, dapat ini-expect or earlier sa SATI, ang cut-off po ng SATI ay around 8 a.m. So sobra naman siguro kayo mabagal na nun, 9 hours kayo bumibiyahe nun, nasa 200 kilometers pa. So pag wala pa kayo doon, nag-cut off na sila doon, sorry na kayo. Don't proceed na pag gano'n, okay? Ngayon, kung magkaka-aperya man kayo, pwede nyo isabi sa amin, pero sinusunod pa rin po natin yung procedure natin na makarating kayo doon within cut-off hour. So 5 to 8 po ang ano natin, 5 a.m. to 8 a.m. ang SATI. Okay, so nagpo-proceed tayo ngayon sa Lower Magat. Pagdating nyo sa Lower Magat, ang Lower Magat will open as early as 6 a.m. Okay, 6 a.m. siya. Kaya kung mapapaga kayo sa SATI, alas 5 or mas maaga, nagtaano na kayo, pwede na kayong bumira. Malapit lang naman yun, yung Diagi at Bambang. Okay, what to expect in Lower Magat? Okay, ito na yan ha. Sa lahat ng checkpoints natin, meron tayong tinatawag na challenge or activities. For what purpose? Ito yung para maiwasan natin yung nagmamadali kayo sa daan. Meron kayong activity na gagawin doon. At saka highlight lang din po natin, bakit po tayo may mga activities doon sa mga, like example sa Magat. Kasi yung Magat po is one of the tourist spots sa Nueva Vizcaya. Usually, pagka nagruruta po tayo dyan, dinadaan-daanan lang po natin. So this time, papasok po tayo doon sa loob. Pagpasok po natin doon sa loob, meron po siyang tinatawag po na parang environmental fee. 100 pesos po yun. Yung babayaran po natin. Pero, na-i-work out po namin na to cut it into 50 pesos na lang. So magbabayad lang po tayo ng 50 pesos. Pero, sagot na po ng 01 Moto yun. So wala na rin po kayong Wala na po kayong babayaran doon. Yung environmental fee na yun, sa mga tourist spot natin, wala na rin kayong babayaran. Okay? Sagot na po ng event yun. Sila, Boss Art, shoutout kay Boss Art kapag ano. Thank you po, Boss Art. Okay. Okay. Pag nasa checkpoint na tayo, what to expect? Okay, nandiyan na number 1 yung activity natin. So same procedure lang, dadaan kayo sa marshals, and then may activity tayo. Pero, hindi na po namin sasabihin kung ano yung gagawin Ano yung po gagawin ninyo. niyo? Surprise na po yun pagdating Yes. po ninyo sa checkpoint. Kasi pag binanggit po namin ito, wala na pong excitement. Team building ba? Ano po? Pero wala po kayong magdala, hindi po namin kayo pagugulungin sa putik. Doable naman yan. Okay. Lahat yan doable. Yeah, mga extra challenge lang po siya. So And masaya then, siya. And then, ang pinaka-highlight pa nun, since community tayo, kung papansinin niyo sa Futurismo, meron doon sa ano natin is community, okay? Ito yung isa pang ano natin doon. Meron po tayo mga product buying doon. Hindi naman sa lahat ng checkpoint. Parang ng point of view niyo. At minimal amount din po, required po kayo as part din po ng passport ano ninyo, para maka-proceed kayo sa next, bibili din po kayo. Pero minimal amount lang ng mga souvenir item doon. Yung ano po ito okay? Yung bibili po ninyo, yung mga, usually para mga local delicacies or souvenirs, doon lang po sa probinsya na yun. Meron. Okay. So, yung mga marshals po natin, equipped din po sila, magugulat po kayo na ito palang ganito ay dito lang, putulin na namin. So, doon yun na po yung malalaman sa Futurismo. Okay po. So, ito pong event po na to ay hindi po ito pabilisan. So, ini-eliminate na po namin yung mga naging kalakaran sa mga ibang endurance sa pabilisan. Wala po tayo dito ang top 1, top 2, top 3. Okay po. Lahat po dito ay kailangan po mag-enjoy. Kaya nga po, hina-highlight po namin dito, nasa pabilisan pa ba kayo? Nasa pasarapan na kami. Kasi dito po sigurado mabubusog po kayo sa mga checkpoints. May mga nakahanda po mga sorpresa ang mga marshals po natin at ang local tourism sa bawat probinsya na ating pong dadahanan, lalo na po sa mga checkpoints. Okay po. So,
In return, supportahan lang po natin sila. Ano po, so meron po dito part na checkpoint na i-require po namin kayo na bumili ng simple product po nila. Doon po yan sa mga, parang meron po sabihin na support the local. Dito po yung mga local na nagtitinda, kinausap po namin na if ever po na makapagbenta po sila. And then yun po ipapakita po ninyong proof sa mga marshals po natin before po kayo matag. Okay, may minimum amount lang. Oh, so Hindi naman yung kamahalan. Yung ano ba yung mga ano natin sir? Ano ba yung mga checkpoint natin sa day 1? Pag-usapan natin yung day 1. Day one, Una, tagging point. Number 1, sati. Okay, number 1, sati. Tagging point. Meron na po tayo dito breakfast. Checkpoint number 1, saan? Magat, Lower Magat Dam. Yadi Yadi. Okay. Nueva Vizcaya. Checkpoint number 2, saan? Ilagan Capital Ilagan Arena. Arena. Okay, sa ano to ha, mismong sentro ng ibagong arena yan, yung pinaggaganapan ng mga basketball events nila. Malaki naman yan, yung lugar na yan. Nasa personal yan. Sunod na checkpoint. Checkpoint number 3. Okay, punta tayo sa Igig, Calvary. Hill. So, religious ano naman tayo, checkpoints ngayon. Okay. So, hindi na po namin i-discuss kung ano ang gagawin niyo sa mga checkpoints. Surprise na po yun. Basta may activities kayo, may product buying na mandatory yan, at expect nyo na yan sa lahat ng magiging checkpoints natin. Okay. Okay, since ang igig natin is religious ano yun, pilgrim na area, medyo may restrictions lang po tayo doon, ha? So, i-observe lang po natin doon. I-brief naman kayo ng mga marshals natin. Okay? So, from kayo Igig, magpupunta. From Igig, diretso na tayo to Pagudpod. Yun po ang ating end ng day 1. Ano po Okay. naghihintay sa atin sa Pagudpod? Okay. Okay, Pagudpod. Ito na yung magpapahinga tayo dito. Okay? Magpapahinga na tayo dito sa Pagudpod. Ano yung i-expect natin dito? Okay. Free na rin po ang hindi stay ha. Dinner po ninyo, live dinner ninyo, free na po dyan sa Pagudpod. Sagot na po namin ang dinner niyo. Sagot na rin po ng event yan. And then, yung kinabukasan natin, may live breakfast uli kayo na free. Day 1 muna, day 1. Sa day one muna. Sa day 1 po natin, ngayon, magbe-breakfast po tayo sa Pagudpod. So, meron po tayo mabilis na program. Ayaw na po namin konsumohin ang inyong mga oras kasi alam po natin na pagod na po kayo, gusto na po ninyo makapagpahinga. So, ano po ang i-expect po natin doon? Doon po sa day 1 night sa Pagudpod, meron po tayong dinner, meron po tayong konting raffle or games. Yes, sa Pagudpod. Mamimigay po kami ng ng mga freebies, mga paraffle items. And then, napaka-importante, bibigay po namin ang first piece ng medal. So, meron po kayo matatanggap na medal. Day 1. Ibibigay po namin yun. Once na dumating na po kayo sa Pagudpod, bibigay na po namin yung kalahating piraso ng inyong medal. Bakit po kalahati? Kasi, yun ang kukunin ninyo sa day 3. Okay, so lights out po tayo by 9 p.m. sa Pagudpod. Ngayon, sana po yung karamihan po ng mga ating participants nakapag-secure na po na accommodation. Meron po tayong na-post doon sir sa page ng mga accommodations. Actually, marami naman po accommodations doon. Pwede na po kayo mag-book ng sarili niyo. May mga transient po doon, mas mura, makakatipid. Kung grupo po kayo, mas makakatipid po kayo. So, lights out po tayo ng 9 p.m. Kung ano pong gusto nyo gawin, wala na po kaming control doon. Pero as much as possible, we limit na po ang oras natin up to 9 p.m. lang. Hindi matutulog na po tayo. Kinabukasan, pagising po natin, as early, ang wake up call natin is 5 a.m. Meron po tayo doong breakfast. Mag-serve po tayo ng breakfast. Live breakfast lang po. Okay? So, ito yung pinaka-importante. Bakit po, before po tayo mag-take off, kailangan po, lahat ng participants ay babalik doon sa kung saan po tayo nag-finish ng day 1 sa Pagudpod Resort. Bakit po? Kunyari po, Arinaya. yes, sa Arinaya Resort. Kunyari, nakakuha po kayo ng ibang accommodations, hindi po doon sa resort. Babalik po kayo doon. Dapat verify 5 a.m. or earlier. Nandun po kayo kasi meron po kami ipapagawa sa inyo. Napaka-importante po. Bubunot po kayo
doon sa, bago mag-take off, bubunod po kayo kung saan po kayo pupunta Special na checkpoint yan. special checkpoint. Special Ano yung checkpoint? special checkpoint? Ito po yung branches ng super bike na pupuntahan po ninyo. Okay? So yung makukuha po ninyo, yung po yung pupuntahan po ninyo na branches ng super bikes. So, sir, ano po gagawin po doon? Mag-checkpoint po ba? Meron prepare po sa akin si Superbike. So, meron po siyang mga meron po siyang mga snacks, may mga food na ibibigay po sa atin. Pwede rin po, open din po ang store for repairs. Just in case kailangan niyo po ng mekaniko, meron pong mekaniko doon. So, ano pong patunay po na kailangan po na dumaan po kayo doon sa Superbikes branch? Doon po sa passport, tatatakan po yun. Okay po, tatatakan po yun. So, yun po ang ating ang bigay na tulong sa atin ni Superbike. Ngayon, question, sir, 5 po kami. Kailangan po ba kami 5 ay bubunot? Hindi na po. Isa lang po ang bubunot sa grupo po ninyo. Isa lang. So, yun lang po ang pupuntahan ninyo. Sa group of 5. Kung group of 5 kayo, sila po bubunot. Kung solo, record ka bubunot. Ngayon, tatlo kayo magka-group, magkakabarkada, magkakasama, nag-register. Ngayon, bubunot kayo, hindi kayo magkakasama. Okay lang po yon. Kasi along the way naman po siya. Hindi po namin kayo ihiwalay. So, maaaring pupunta po rin isang branch na yung isa pong rider, mapupunta sa ganitong probinsya. Yung susunod naman po, mapupunta sa ganitong probinsya. Pwede niyo naman pong samahan. So, nasa sa inyo na po yan. Hindi namin po kayo paghihiwalayin pa rin. Okay, ano ba? Clarify lang natin yung special checkpoint sa yung pinaka-latest ngayon nila boss hindi na magkakaroon ng bunutan pagkus by number na kayo. So kung 160 tayo, yung 1 to 50, 51 to 100, 101 to yun na yun. I-designate na doon kung saan kayo pupunta. Yung 1 to 50, automatic na yan, doon nyo na malalaman kung saan superbikes yan. Kung 6 na superbikes yan, isa lang naman ang dadaanan nyo. Isa lang ang dadaanan nyo. Kung 6 na superbikes yan, hatiin lang namin sa 6 yung number of participants. Kung 200 kayo, divided by 6 lang. I-assign na natin. Yun na. Para mabilis tayo. So kung ang number mo ay 1 to 50, ikaw yung dadaan sa unang superbikes na sasabihin din namin naman yun. Naka-indicate naman yun sa passport. Okay? So wala nang bubunot. Importante po lalo sa mga solo na alam niyo yun. Kasi pag hindi kayo na-indicate sa hindi ninyo nadaanan yan, superbikes na yan, at may sasubmit ninyo number nyo, bawa, ikaw, hindi ka nakadaan, ay, daan ako ng superbike. Hindi ka doon naka-assign, hindi ka pipirmahan doon. Kasi isasubmit namin kung saan superbikes, kung ano lang yung number ng sticker o participant number ang allowed doon. Okay, maliwanag tayo dyan Special checkpoints po yan, special stops po yan. Okay? Okay. So, ayun yung series po natin. So, from Pagudpud, pababa na po tayo, going back to Malolos. Ang una po na next checkpoint po natin na dadaanan ay ang Vigan. Vigan sa may Plaza Burgos. Okay po. So, nandun po, meron po tayong booth doon. So, expect po ninyo na madami pong tao dahil pesta po sa Vigan. Yung Ranyag Festival yun Start na Ranyag Festival yun. However, gabi naman yun. Kaya lang, whole day ang activity nila. So, yung event natin, in-insert nila sa program nila yun. So, they are expecting us na nandun darating tayo doon. Okay. So, ang expected ETA natin doon at least 9. Okay? Or, siyempre, kung alis tayo na alas 5 sa Pagudpud, maybe earlier tayo darating. Wala namang problema na dumating na mas maaga doon. Okay? Sige, tapusin lang natin yun, then babalikan natin yung mga cut-off mamaya. From Vigan, susunod na checkpoint natin ay Darbacan. Doon sa Lighthouse Replica. Okay? Next, last checkpoint is the Lighthouse sa may Oro Point. Ito po, please take note, napaka-importante po ito lalo na sa mga kasama po natin na mahiling mag-video, pictures, and drone. Strictly no-fly zone sa Oro Point. Bawal
bawal po magpalipad ng drone. May magbabantay po doon ng mga Coast Guard. So most likely, bakit confiscate pa po ang inyong mga drones? Bakit po pinagbabawal? Kasi po meron po doon base. Andun po ang Air Force, andun ang Army, Navy, Coast Guard. So, tas meron po doon mga military facilities na as much as possible po is off limit sa civilian. So, hindi po tayo pwede mag-loiter po doon. Pagpasok po natin sa forum point pa lang, sa guard pa lang po, may marshal po tayo doon to verify kung participant ka po or hindi. Kahit na naka-vest ka, kailangan pa rin po ito i-verify bago ka po papasukin sa loob. Okay po, so may mga marshals po tayo dyan, hindi naman po kayo maliligaw sa loob. Iwasan lang po natin puntahan ang mga restricted area. Sigurado nakapag-research na po kayo. Ano po ba makikita natin sa forum point? Nandun po ang lighthouse. And meron din po doon cliff. Pangin, nasa likod lang po ng lighthouse. Bawal sila doon. Bawal na bawal po pumunta. Pakiusap po, bawal na bawal po pumunta. Sisitahin po kayo doon ng Coast Guard. Kasi po, marami na po nalaglag po doon. Pag nalaglag na po, hindi ka po talaga bubuhayin. So expected nyo lang sa forum point, Coast Guard. Kasi ang forum point lighthouse is under ng Coast Guard. Coast Guard. So, sa La Union, tatlo ang coordination natin dyan. Sa Province of Governor, sa City of San Fernando, and then sa forum point Management Corporation, and then ibinato pa kami sa Coast Guard. So, ang hirap bago tayo nakapag-checkpoint guys. Okay. So, yun na yung ating pong last checkpoint, yung forum point. After that, balik na po tayo dito sa finish line. So, pagdating po sa finish line, ano po ang cut-off po natin? Yan. Ano po Okay. ang cut-off po natin? So, kung dumating ka po dito ng maaga, wala pong problema. Ano po yung cut-off? Until 10 p.m. Okay po, until 12 midnight. Until 12 midnight. Ayan, mahaba na po ito. So, yun na po yung para ma-consider po kayo as finisher. Make sure, kompleto po ang inyong mga stamp sa passport. Ngayon, yung mga passport po, siniguro naman po namin na secured po ito. Naka-waterproof, meron po siyang ziplock, tapos naka-lace. Ingatan po ninyo kasi yun po ang inyong parang proof. Di ba po pag nag-upload po kayo, hindi naman po pwede may ticket ka lang. Kailangan po may passport ka. Hindi ka palalapasin sa Bureau of Immigration kung wala kang passport. So, dumating ka po dito, wala yung passport mo, ano po mangyayari? So, ingatan po natin yung passport po natin. Malinaw po? Okay po. Kumpletuhin yung mga checkpoints. Make sure na tatakan po ang every checkpoint ng mga marshals po natin. Kung nakalimutan po ng marshal na tatakan po, puntahan niyo po yung marshal para patatakan. Okay. Paliwanag natin yung gaano ka-importante yung passport nyo ha. Baka kasi akala nyo ordinary passport lang yan. Ang passport ninyo, actually, parang literal na passport, booklet yan, pages yan ha. Hindi siya yung typical na sa ibang endurance na ano. So parang booklet siya, composed of pages. Okay? Kung ano yung mga nasa pages na yun, malalaman nyo na lang yun. Okay, ang pinaka-importante dun sa passport ninyo, nandun yung mga raffle stamps ninyo. Okay? Pag registrant na kayo at officially, pumasa na kayo sa PRI, may stamp kayo doon na kukunin na, ilalaglag na po yun sa Tambiolo, meaning to say, qualified ka na po para sa raffle paraffle natin doon sa isang motor. Okay? So, pag kayo ito na, guaranteed na po kayo, may raffle ticket na po kayo para sa unang motor. Okay? So, yung another stop po ninyo doon, yun yung isang, kung tumapos na kayo, sa cut-off time na indicate, qualified na rin po kayo uwi ngayon doon sa grand raffle natin ng mas. Alam niyo na, hindi pa namin, alam din yun kung anong klaseng motor yun, pero ginagaranti namin na mas, ano siya doon, siya
isang motor. Mas mahal. Mas, siyempre, matik yan eh, brand eh. Major price po yun. Iba pa yung raffle stock ninyo sa automatic na makukuha nyo rito kapag nakapunta na kayo rito sa ano at tapos na yung prime ninyo. Ibigyan po kayong lahat po ng participants natin, makaka-receive na po agad ng freebies. Kung isang sakong bigas yan, ay dalhin nyo yan. Okay? Gusto nyo ba yun? Oh, Kailangan mag-finish kasama yung sa akin. kasama nyo rin yun. So, nasa Okay, inyo. yung Gusto nyo yun, ha? sabi. Okay, okay, joke lang. Siyempre, mga brands yan. At tandaan na, sa passport ninyo, nandun na yung automatic ninyo na stop para makaklaim kayo. I-announce naman yun dyan at ano yun, tatawagin lagi yung number ninyo ha, so makinig kayo. Once nakapasok na kayo, tapos na kayo sa Pride, makinig na lang po kasi kayo, baka malampasan po yung number ninyo. Kasi kung may countdown yan, eh mapupunta po sa aming organizer yun. Imagine, kung 50 yan, hindi na kayo kilig. Ang dami naming iuwi. Okay, automatic na po yun. Yung pangalawang stop ninyo, automatic na raffle po yun sa unang motor. Kahit hindi kayo pumihis, pero dapat makarating kayo. Yung pangatlong raffle natin, entitled kayo doon sa mas magandang motor. Pero verified na finisher lang po yun ha. Okay, paliwanag ko rin po para makaintindihan sa raffle na yan. Okay, qualified ka na sa unang stop po, pero nasiraan ka o hindi ka naman puminis at nabunot ka. Halimbawa, yung unang motor, yung mas lower sa price. Nabunot ka, hindi naman kayo nakauwi dito, tinawag kayo, kinountdown kayo, hindi nyo po makukuha ang motor. So, dapat pa rin po makarating kayo rito. Okay, so ito po, ini-encourage po talaga na maging safe at riding ninyo para po makarating kayo na maaga rito. Okay ha? Kailangan po present lang kayo dito. Okay? Sir, question. Kunyari, nabunot ka dun sa Unang motor. Di expected ba na meron ka na Yes. motor? Nanalo ka na. Eh, Ako. naka-finish ka. Qualified ka ulit sa raffle dun sa isa pang motor. Yes. Nabunot ka ulit, swerte. Ba, buenas na yun. Imagine mo, dalawang motor, nabunod ka, di ba? Pero, hindi po ganun ang rules natin, okay? In case na mabunod ka, sobrang swerte nyo na yun. Dalawa, pipili lang pa kayo ng isa to. Pipili lang po kayo na isa. Siyempre, pipiliin nyo ngayon yung malaki. Okay, Depende. hindi ko pipiliin yun kasi bash yun. Mahirap iuwi yun. Okay. Maliwanag ko ha. Pipili lang kayo, and then kung ano yung mapipili nyo, either yung mas mababang value or mataas ang value, iraraffle off po ngayon yung uulitin natin. Bubunot ulit. Yung isa. Okay? Maliwanag tayo ito na. So, huwag kayong maano ito na. Okay, ulitin ko ha. Yung sa unang raffle na motor, lahat po kayo entitled. Panlimang ulo. Hindi, para lang maliwanag sa kanya. Pero, pag nag-start ang raffle at wala kayo rito, hindi kayo nasiraan kayo, huwag kayong kampante. Hindi kayo nakarating dito, hindi. Kahit nabunod kayo, Kailangan, in short, present. present kayo dapat. Okay? O ngayon, kung sino lang yung mababalidate na finisher, siya lang yung entitled naman dun sa isang motor. At kailangan, present. Present pa rin. Hindi, forget finisher, umuwi na. Inabunot. Sorry. May countdown po tayo. 10 seconds ka. 10 lang yung countdown natin lagi. Para po, hindi naman unfair dun sa mga naghintay talaga. Tapos may nabunot, umalis. Okay? Kailangan nandito lang. Okay? Ganun ka-importante yung passport ninyo ha. Huwag nyo iwawala. Okay? Huwag nyo hayaan So, okay na. So, next, siguro na-discuss na po namin yung procedures sa PLI. Ang cut-off natin per checkpoint. Okay. Balikan ko lang yung cut-off ng PEP. Dati kasi, walang cut-off. However kasi, may mga marshals kasi tayo. Yung pong sa passport ninyo, naka-indicate po yung ninyo ETA ninyo, tsaka cut-off. So, BYD po ito na, kailangan po ma-observe ko doon. May cut-off po ang bawat checkpoint at meron pong opening time din yan. Di ba nila sa opening time siguro kahit medyo maaga kayo, okay lang. Pero yung cut-off, pag alas 2 ang cut-off, dapat prior sa alas 2,
Kasi pag umalis na ang mga marshals doon, Wala hindi na kayo- magbabalidate. Wala nang ibabalidate sa inyo. Hindi na kayo pwedeng mag-proceed doon. Oh, nasa passport po yan. Makikita niyo po yun ha. Huwag kakalimutan yan. Okay? Ha? Yun, yung meal stop Yeah. yeah. Nyo, kaya napaka-importante nyo yung passport. Nasa passport Nandun din pala din yan. po yun yung meal stop. So, pagdating po ninyo sa pagod po, yun po yung ipapakita po ninyo sa marshal para bigyan po kayo ng inyong dinner. Tapos, ganoon din po sa breakfast. Yung stop pa rin po yung kailangan. Kaya ingatan po ninyo yung passport ninyo. Okay? Question, tingin ko okay na tayo dun sa briefing. I-open na natin yung question and answer para malinaw po. Sigurado may mga questions po dito sa mga participants po natin.